So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, full review na natin itong isang napakamura na budget smartphone ngayon ni Vivo, which is a Vivo Y04. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing. First impressions ito sa Vivo Y04 and stay tuned dahil i-game test din naman natin itong device na to. Since maganda rin naman yung kanyang chipset sa kanyang price point na kaya naman mag-handle ng mga games. And so far nakapaglaro ko ng ML dito, okay naman yung performance ng Vivo Y04. So ang tanong, magkano nga muna ba tong smartphone na to? Ang presyo ng Vivo Y04 is very affordable. Take for example, meron pa nga siyang 4GB64 na nagkakalaga ng 4699. And then yung top of the line, 4GB 128 na nagkakalaga ng 5299. Pero nabili ko to mga J-Vlog sa online sa official store ni Vivo. Wait lang, check natin. Nabili ko lang siya sa halagang 42, yung 5299 na SRP. So pag bibili nyo to sa mall, syempre there's a possibility ang presyo niya talaga is yung SRP. Pero pag bibili nyo ito sa official store ni Vivo sa online, sobrang mura. Biruin mo, nakuha ko yung akin. Ito yung 4GB 128 sa halagang 4,200 pesos. So, kung interested kayo sa Vivo Y04, I think mura pa rin naman siya sa official store ni Vivo sa online. Ilalagay ko po yung link nito sa description box. At ang ganda ng color na napili natin na to. Ito yung parang gold tong tinatawag nila Pero parang meron siyang touch ng titanium or silver. So ayan, tingnan nyo naman yung design, napaganda, very premium looking itong Vivo Y04. At sa mga nagtatanong, magandang balita, meron po itong charger out of the box kasi usually, di ba yung mga budget smartphone yun ni Vivo ay wala na pong charger na ini-include. So dito sa ating full review, titingnan natin kung maganda nga ba yung overall specs ng Vivo Y04, bagay ba sa kanyang presyo, including the RAM at ROM. So yun mga J-Vlog, next is gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan kong features dito sa Vivo Y04 at kung bakit maganda rin tong i-purchase na budget smartphone ngayon 2025. Unang-una sa display. Maganda yung display niya, to be honest. Ang laki kasi. 6.74 inches and yung specifications naman ng display niya is kumbaga very normal sa kanyang price point. IPS LCD display, HD plus 720p resolution na yan na talaga yung minimum din sa kanitong presyo, and of course 90Hz screen refresh rate. So smooth naman so far yung ating pag-navigate and opening of apps dito sa Vivo Y04. And ang laki nung kanyang display kaya panigurado pag maglalaro kayo dito or manonood ng movies, may enjoy nyo naman yung viewing experience. Pero the sad part is naka-notch siya. So I don't know kung bakit pa rin still nag-a-adapt pa rin si Vivo ng notch display sa mga ganitong halagang smartphone. It's 2025, kailangan na natin ma-move on sa mga notch display. At ang very na ngayon na new na design ng smartphone is naka-punch hole na po. So yun lang naman yung overall na comment ko sa display ng Vivo Y04, yung notch display. Pero again, when it comes sa screen size, resolution, and refresh rate is all good sa kanyang presyo na 5,200 pesos or 4 to 5,000 pesos. Next ang maganda dito is yung chipset. So yung chipset niya, parang rename lang to ng T612 Unisoc 7225. Kung titingnan nyo kasi yung clock speed niya is almost the same din sa Unisoc T612 na 1.8 GHz with the Mali G57 GPU. So okay naman yung yung clock speed niya, yung GPU. GPU ko rin kasi yung main na tinitingnan natin dyan. For a price tag na 4 to 5,000 pesos, Unisoc chipset talaga the best sa pwede nyo malagay sa ganitong price point dahil hindi po mabagal lang Unisoc chipset. Kasi titignan nyo yung GPU niyan, Mali G57 na which is na kayang na makaka-handle ng mga games. At nakag-install ako ng 5 games dito, nag-game test natin. Kaya stay tuned lang sa ating game test dito sa mga games na to. So maglalaro tayo dito sa Vivo Y04. Tingnan natin kahit sa ganitong halaga, yung 4GB of RAM, kaya pa ba mag-handle ng mga games today. So chipset is just fine for a price tag na ganito. Maganda na, mabuti nga hindi nila ito nilagyan ng MediaTek Helio G36 or G50 na meron Power VRG A320 na GPU na sobrang sakit sa ulo. Hindi masakit sa ulo yung nilagay nilang chipset dito. And subok naman natin na try natin itong Vivo Y04. Hindi naman po mabagal itong smartphone na to. Next yung camera. Camera wise is fair lang naman din yung quality, to be honest. So nag-take ako ng low light shot na mamaya magpapakita man ng mga photo samples na itong smartphone na to. Nasa rin naman, fair yung kanyang quality.
Ayan. So okay naman. So even though low megapixel yung kanyang front facing camera and even the rear camera, when it comes sa kanyang price tag na 4 to 5,000 pesos, okay naman. Din yung ma-offer niya, average level or average quality. Hindi ko lang nagusto yung kanyang video quality. Medyo maraming noise. Next na nagustuhan ko dito is yung kanyang volume. So yung volume niya is beyond 100%. So up to 200% volume, pero sad to say it's only a single speakers nasa taas. I don't know ba't nila nilagay sa taas to. Pero yun, 200% volume, syempre big help yan for a single speaker. And yun, ang lakas talaga ng speaker na ito nung naglaro ko sa ML. Pero pag sa sobrang lakas, there's a tendency na hindi ganun kaganda yung quality ng bass. Kaya asahan nyo na yan. Pero when it comes sa loudness, maaasahan nyo naman ng Vivo Y04, malakas siya. Next, yung design. Yung design talaga ako namangha dito sa smartphone na to. Sobrang ganda. Tingnan nyo naman ano yan flat yan or smooth surface. Pero pag tinitilt nyo yung smartphone, nagkakaroon siya ng 3D design or 3D effect. 'Di ba? Sobrang solid. Asahan niyo na talaga pag Vivo ang naglabas ng smartphone, maganda po talaga ang mapo-provide na design ng mga Vivo products. So, when it comes sa design and aesthetics, very premium itong smartphone natin. Hindi niyo akalain na 4 to 5,000 pesos lang halaga niya. And ito yung nagustuhan kong design compare sa predecessor, mas premium looking ngayon yung Vivo Y04. Nagiging kamukha niya ng V-series nagiging kamukha niya rin yung V-series. At ang maganda rin dito smartphone na to, which is ito rin yung nagustuhan ko, is meron siyang dedicated flashlight. So ito yung flash, kung makikita nyo, ito yung flash niya. Meron siyang dedicated flashlight. So 10 times stronger to compared dun sa flash. Pero meron din kayong option na gamitin yung flashlight for low light lang or yung mababang light lang. Pero kung gusto nyo talaga ng matinding flashlight, meron silang in-offer dito na dedicated flashlight. Trinay ko na rin yan sa camera app. Hindi po gumagana to pag nagtitake kayo ng video. Ito talaga yung main flash niya. Ito is for flashlight lang. At ang next na nagustuhan ko dito is yung kanyang battery capacity beyond 5K. Yun na nakakatuwa sa mga brands today is na sila, beyond 5K nang ino-offer nila ngayon. Kasi yung 5K mAh battery capacity, naging hype yan nung year 2019 Pero ngayon, it's about time na kailangan na natin mag-transition sa beyond 5K na nakikita natin sa mga brands ngayon. Ito, take for example, itong Vivo Y04, 55 yung kanyang battery, which is all goods yan. And 15 watt fast charging rate, I think yan na rin naman yung minimum na pwede natin malagay sa mga smartphone na 4 to 5,000 pesos. So yes, fast charging rate siya, pinakamababang fast charging rate. So siguro full charge rin naman itong smartphone na ito in a few hours. Buti na lang hindi 10 watts ang nilagay nila dito sa Vivo Y04. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan kong features so far dito sa Vivo Y04, napakamura lang na itong smartphone na to. At hopefully nakatulong ito sa inyong buying decision pag gusto nyo to or interested kayo dito sa smartphone na to. So next naman, tingnan natin yung design at build quality nito si Vivo Y04. So napakaganda ng design nitong smartphone na to for an entry or a budget smartphone. And pag tinitilt nyo nga to sa light, tingnan nyo, di ba parang yung ng aluminum, ang ganda Pero flat yan flat surface. Meron siyang 3D reflection. So, biruin mo na lagay ito ni Vivo dito sa napakamurang smartphone na to na hindi nyo akalain 4 to 5,000 pesos lang itong device na to. So, matte finish siya, polycarbonate back. At ito yung kanyang dual rear camera system at meron tayong flash dito and ito yung flashlight nila. So, I don't know. Check ko to sa camera kung pareho itong nagkiklik. Ayan, Vivo. Sa frame naman is tayo dito. Matte finish din overall. Very lightweight din naman itong device na to at slim siya. Nandito ang kanyang power button and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, nandito yung kanyang speaker grills. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is yung microphone, Type-C port at yung 3.5mm headphone jack niya. At sa bibili ng Vivo Y04, good news, meron na itong notch screen protector out of the box. And pag inopen natin siya, bubungad sa atin yung large display rin nitong Vivo Y04. Okay naman yung overall neto. Design niya mga J-Vlog, very premium. Pag titignan nyo tong si Vivo Y04, hindi nyo akalain na 4 to 5,000 pesos lang itong device na to.
So ito nga yung nakita kong feature ng Vivo Y04 dun sa box niya. Yung meron siyang flashlight na malakas. So, di ba usually pag nagpa-flashlight tayo, ang ginagamit natin yung flash ng camera natin. Which is ito. Ito yung mismong flash ng Vivo Y04. Pero meron pa tayo dito parang flash dito. Pero flashlight to. So, didinan nyo lang to. Tapos, volume nyo, ay taas nyo. High brightness mode. At ito na po yung gumagana yung mismong flashlight niya. Pero nung tinatry natin siya for video, ito lang talaga gumagana yung mismong flash ng device. So, extra liwanag itong binigay na flashlight mode sa atin ng Vivo Y04 na which is syempre sa ibang mga consumers is very helpful po yan. So, explore natin ang camera na itong device na to. So, yun nga, against sa flashlight, ayan o, yung mismong flash lang yung gumagana, hindi ito. Tapos, dito muna tayo sa photo mode niya. Sa photo mode niya, meron tayong one-time zoom na hanggang 4 times digital zoom po tayo dito sa device na to. Meron tayong Google Lens, flash, and of course yung settings niya. Meron tayong aspect ratio, timer, grid lines, on watermark and effects mode. Sa portrait naman, ito po yung nagbibigay ng background blur at pwede natin gamitin yung beautification din sa rear camera which is okay na okay yan. Meron din tayong night mode. So, nag-take ako ng night mode, ng night shots dito sa Vivo Y04 na upload ko. Na ilalagay ko naman dito yan sa video na to. So, check nyo na lang. Sa video naman, ang pinaka-max sa resolution na ma-offer ng Vivo Y04 is Full HD 1080p. And when it comes sa more, ito po yung mga available. Meron tayong panorama, documents, slow motion, time-lapse pro mode, and live video, and live photo. Sa front-facing camera naman, meron tayong portrait mode. Meron tayong, may flash sa night eh. Aura screen light lang siya. Okay. Night mode is pwede rin magamit sa front-facing camera which is good news naman. Sa video naman is meron tayo dito pinamax is Full HD 1080p at 30 FPS. Meron din tayong beautification na pwede natin magamit. So yan mga ka-J-Vlog ang camera app ng Vivo Y04. Very simple lang. Next naman is biometrics test size dito sa Vivo Y04. Try natin yung kanyang side-mounted fingerprint scanner. So start tayo. Kita nyo naman, mabilis naman ang ating fingerprint scanner. So next is face unlock. Pagdating sa face unlock, fast and accurate din. So yun mga ka-J-Vlog ang pinaka-main question kung maganda nga ba or sulit ba ang Vivo Y04. The main answer dyan mga ka-J-Vlog is yes. Sulit naman tong smartphone na to. Lalo-lalo na pag kinuha nyo is yung 4GB 128 tapos nakuha nyo siya ng below SRP. Take for example sa akin, nakuha ko to ng 4.2 lang, 4GB 128 na. Pero sa price tag na 5.2 pesos, okay naman si Vivo Y04. Medyo lang talaga, skeptical na tayo sa RAM pag 5,000 pesos above. Siguro dapat talaga minimum na in-offer nila when it comes sa ganyang price point na 5,000 above is 6GB of RAM. Pero 4GB of RAM, ito, 4GB 128 lang ang tinerno niya. Again, nakuha natin siya ng below SRP kaya sulit din naman itong smartphone na to. Maganda rin dito, hindi nila to nilagyan ng mabagal na chipset. Okay naman yung chipset na nilagay nila sa budget segment. Nakakalaro naman din tayo ng kahit papano dito sa Vivo Y04. Maganda naman din yung kanyang camera, nasa average level for this price point. At malaki na battery capacity nito smartphone na to at premium look. At meron siyang premium look. Very elegant tingnan nitong si Vivo Y04. Kaya yun, definitely re-recommend ko rin naman tong device na to kung naghanap kayo ng napakamurang smartphone na pwede nyong maggamit ngayon 2025. At kung interested kayo sa Vivo Y04 and mga J-Vlog, i-check nyo na po itong link niya. I-check nyo na po itong smartphone na to sa description box yung link. I-click nyo na lang, add to cart nyo na. Lalo-lalo na mura-mura lang to sa online.